pinamigay ko siya, ipinamigay ko na rin ang karapatan ko sa kanya bilang ina. Anak na siya ni Perlita. Magsisimula tayong uli. Wala na sa mga karbonel. Ang importante, magkasama po tayo. Gagawin ko ang lahat. Mairaos ka lang. Dalawang extra rice coming up! Marilyn, anak. Minsan lang po kasi iniisip ko kung meron kayang magkakagusto sa akin kahit ganito yung itsura ko. Pagagandahin kita. Sexy sana, kaso nagkamali lang ng mukha. Ano ang tawag doon? Hipon. Iiwan na yung katawan, tatapon yung ulo. Higit sa panlabas na anyo, ang sukatan ng tunay na kagandahan ay ang kabutihan ng loob. Teka, bitawan isa. Ito nga makialam dito! Brad, kung ayaw mo magkagulo, bitawan mo yung babae niyan. Angas mo ah! Sino ka ba? Pare, ako nang bahala dito. Sige, try mo na! Ayos ka lang? Sige, late na ako ha. Mauna na ako sa'yo. Salamat! Kapitan, tulungan niyo naman ho kami. Nawawala yung anak ko si Marilyn. Mrs., kung may nakakita sa kanya sa jeep, alamang pauwi na rin pong anak nyo. Sir, mawalang galang na po. Kanina pa kami nandito. Wala nga eh. Nakikiusap naman ho ako. Tulungan niyo naman ho ako. Nag-iisang anak ko lang yun. Hindi ko kakayanin pag may nangyari sa kanyang masama. Nay! Nak! Ano ba nangyari sa'yo? Ikaw naman, mamamatay na ako sa pag-aalala eh. Kapitan, nahuli po namin to. Minamanyak si Marilyn. Abay! Ay, walang diya kayo! Ano yan? Babastami na po! Naku! Nay! Mga hayop! Nay! Nay, tama na po! Siya, tama na yan, tama na yan. Tama na po, Mrs. Sige na, dalhin nyo na yan sa barangay. Mrs., kami na po ang bahala sa kanya. Kasi naman, Iya, susunod, mag-iingat ka, ha? Sige po. Salamat po, sir. Anak, ano ba nangyari sa'yo? Galing. Ayos lang naman po ako eh. May tumulong naman po sa aking lalaki kanina. Sino to? Ay, tinamahan ka na magaling. Ano ka naman, Jerome? Ano ka? Ba't ka ngayon ka lang? Pasensya na po, nagkaroon lang ng problema sa daan. Ito na nga po pala yung pinabili niyo. Chef, ito na yan. Jerome, sa susunod ha, itatama niyo yung order ng supplier at nang di tayo nagkakagarne. Di kasi sinabi ko nga big night. Ano ka? Opo. Big night? Opo, pasensya na po. Hindi na po mauulit po. Ala, mabuti nagawa na rin ng paraan. Kung hindi nakuha, ay masisisi. Santay kayo. Ay, bilis. Sorry, chef. Opo. Ay, bilis na! Nagpapadali! Oo nga po, kasi inong ano nga po. Ay, nako. Jerome, bilis! Sungit naman nitong si Chef Andy. Kaya mo na, big night eh. Tsaka, syempre, opening ng resort, di ba? Ang daming VIP guest. Sige na, buti ka pa. Ikaw, kakilala ko nga lang sa'yo. Bait-bait mo na kagad eh. Uy, tingnan mo naman siya. At least kaya mas gusto ko nagdidikit sa'yo, Brad. Tara na. Tara na. Dali na! Ano ka naman? Ay, nako, kabagan na. Ay, nako, Jerome. Tarush! Nako, may knight in shining armor tong batang to, oh. Tapos, hindi lang po siya gentleman. Ang gwapo-gwapo pa niya, may dimples. Kamukha niya yung yung Prince Charming ko sa libro. Tapos, ang puti-puti niya, ang bango-bango. Feeling ko nga po, andito pa yung amoy niya sa kamay ko. Teka muna, nalaman mo na ba yung pangalan ng Prince Charming na yan? Yan lang, hindi ko natanong eh, kasi nagmamadaling umalis. Oh, hina mo, ha? Teka muna, baka taga dito sa atin yan. Alam mo naman yung mga bagets dito. Baka kilala ko, alam mo na, ha? Parang hindi rin familiar sa akin eh. Pero alam niyo po yung pakiramdam ko, parang tagal-tagal ko na siya kakilala. Si Marilyn, oh! May crush!
tanggap ko naman po na hindi niya magugustuhan yung isang katulad ko. Siyempre, sa gwapo niyang yon, ako yung magugustuhan. Siyempre, hindi po din. Eh, libre lang naman mangarap, di ba po? Naman! Malay mo, makita niya yung tunay na kagandahan ng loob mo at dun siya ma-inlove. Talaga po. Oo naman! Hoy, Josie, tigil-tigilan mo na nga yung kakakonsinti sa batang yan. At ikaw naman, Marilyn, ha? Bago mo intindihin yung love life, intindihin mo yung pag-aaral mo. Pag meron ka ng diploma, doon ka mag-boyfriend. Oh, lakas makabasag trip nito. Huwag kang makikinig dyan. Akong bahala sa'yo. Tuturuan kita dyan sa mga bagets na yun. Joseph, ha? Ano tinuturo mo sa batang yan? Sige. Dalawang Init naman dito. Pwede ba sa labas na lang tayo? Hindi tayo bisita dito, Romy. Kailangan tumutulong tayo sa opening. Nay, Tay, tingnan niyo muna tong ginawa ko. Uy! Itsura pa lang parang masarap na to, ah. Arte naman yan. Ewan ko ba dyan sa anak mo, sa dinami-dami na pwede niyang kunin kurso sa pagluluto pa. Sinero pala gusto mo eh. Sana hindi ka na nagkuleyo. Romy? Jerome, huwag mo napansinin yung tatay mo. Alam mo naman yung mainit lang ang ulo nun. Bakit, Nay? Talo lang naman ba sa sugal? Jerome! Pasensya na, Nay. Nakakainis na kasi. Alam mo naman ang tatay mo pag mainit ang ulo. Huwag mo na pinagpapapansin yun. Alam mo, kung nung kinukuha mo pangalan yung kurso na yan, di ba, tutol na yan? Ngayon ka pa ba magpapa-apekto dyan? Tapos ka na. Isa pa, proud na proud ang nanay sa iyo. Alam mo, nakikita ko talaga na malayo ang mararating mo dahil dyan sa talento mo. Ganda, oh. Hello po. Labas na tayo kasi mag-speech na si Sir Ziggy. Okay. Sige na. Sige. Seven years na rin pala ang nakaraan simula nung nagtayo kami ng isang resort. And here we are again. And I'm honored to present to you the biggest, the most luxurious hotel by the beach, the Lux Resort and Spa. May I introduce to you my family, ang aking mama, Charito Carbonell. My charming wife, Giselle. And lastly, my only daughter, the beautiful Darlene Carbonell.
son, Ryan. Binatang-binata na, ha? Giselle? Ha? We were told na ikaw daw ang interior decorator nitong resort nyo. Great job, ha? Parang professional na professional ka. Di ba? Matagal rin bago na-convince ni Ziggy itong si Giselle na maging part ng business. But it turns out na malaki ang magiging contribution niya sa pagtatayo ng resort na ito. Salamat, Mama. I'm impressed. At na-maintain mo ang beauty mo despite of your busy schedule. No wonder, your daughter turned out to be as beautiful as you are. Speaking of darling, kanina pa siya hinahanap eh. Saan siya? Hello! May dessert pa ba? Darling, bakit? Wala, gusto ba yun nasa labas? Ito naman, nag-aalala ka kagad. Meron pa doon. Gusto ko lang pumunta dito para i-congratulate yung chef kasi sobrang sarap ng dinner na ginawa mo. Sous chef. Sous chef pa lang ako dito. Assistant ni Chef Andy. Pero, salamat na rin. Tsaka, may gift ako para sa'yo. It's my graduation gift for you and in a way also my welcoming gift. Kasi sa dami-dami ng resorts na gusto kumuha sa'yo, dito ka pumunta sa amin para magtrabaho. Ako, Darlene, mukhang mamahalin to. Hindi ko yata natatanggap. Ano ka ba? It's my gift to you. Tsaka, pwede ba, huwag mo isipin yung presyo. Basta, promise mo sa akin, hindi mo yan mawalayan. Thank you. Promise. So, how do you like your new kitchen? Medyo naninibago, pero sasanay naman ako siguro. Eh, ikaw, nagustuhan mo ba yung bago niyong resort? Honestly, no. Kasi maganda siya, sobrang ganda niya. Pero pag mag-isa ka talaga, boring eh. Tapos wala pa sila Allison, next week pa sila darating. So yun nga yung nangyayari sa akin. Wala naman ako ibang pwedeng makasama para umikot dito, di ba? Eh, si Ryan ba yun? Yak, no. Ayoko nga doon. Ang angas kaya ng lalaking yun. Mas gusto ko mag-isa na lang ako umikot, no? Hindi mo naman kailangan mag-isa eh. Off ko sa susunod na araw. Gusto mo, pumunta tayo sa lahat ng gusto mong puntahan na lugar. Okay ba yan? Talaga? Promise. 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 Sige na, pakainin mo na ako. Oh, pound cake. Yes. With cherry. Darlene, halika na. Naghihintay na mag-i-interview sa... What's wrong this time? Pwede bang mag-dress ka o kaya kahit mag-blazer ka na lang? Bakit? Anong problema sa suot ko? Hindi naman ako nagtatrabaho sa resort, so bakit ko kailangan magbihis ng formal? Let's go. Ziggy, pwede bang sabihan mo yung anak mo na magbihis? Bakit? Ano bang mali sa suot niya? Okay naman ah. Bagay sa kanya. Thanks, Daddy. At least someone appreciates my style. Darling, everyone appreciates you. Pabayaan mo na ang mami mo. She's just threatened with your beauty. Hindi na kasi siya ang fairest of them all. Wow. Para naman akong yung evil stepmother sa Snow White. Hindi ba? Alam mo, she's so irritating. Lagi na lang siya may nasasabi tungkol sa akin. Kahit maliit na bagay, ginagawa niyang sobrang laki. Nakakairita na talaga siya. Ingat-ingat sa pagsasalita, Darlene. Nanay mo pa rin yun. Alam ko naman na mommy ko siya. Pero, alam mo, ever since nagkamulat ako sa mundong to, never ko naramdaman na mahal niya ako. Mabuti pa si Nay Perlita. Hindi siya may concern siya sa akin. Nanay Perlita, yung nanay ni Marilyn. Naalala mo pa siya? Ano man, ang bait-bait kaya nun sa akin. Tsaka, ano yung kahit katulong lang namin siya, naramdaman ko talaga na may pakialam siya sa akin. Hindi tulad ng nanay ko. Nasaan na kaya siya, no? Tsaka, kumusta na kaya sila? Ay, nako, Marilyn, ha? Sinabi ko sa'yo kanina, magsaing ka na at paubos na yung kanin natin. Naubusan na tuloy, oh. Talaga to. Huwag ka nga aantok-antok. Sorry, Nay. Hindi na katuglog kagabi, ah. Naisip mo siguro yung nagtinda sa'yo, no? Alam niyo po ba, Mama Josie? Napanaginipo ko siya kagabi. Tapos,
dun sa sa panaginip ko, ang ganda-ganda ko. Tapos naka-gown daw ako na parang prinsesa. Ganon? Tapos siya, Prince Charming mo, ganon. Alam na. Baklang to, in love na in love, oh. Oh, Josie, ang lapagad. Pwede yung hindi muna ganon. Kasi hindi ko pa naman alam yung pangalan niya. Pero sana lang, di ba, makita ko ulit siya. Para naman makapagpa-thank you man lang ako doon sa ginawa niya sa akin, di ba? Eh mo, ikaw, gutom lang yan eh. Kaya, kain na tayo. Man mo ko. Po, teka lang. Ayusin ko lang po dito. Eat well! Luta. Kailangan ko na magluto. Okay ka na ba? I think so. Kailangan ko lang ng maglabas ng sama ng loob. Salamat Okay yun. Basta ang importante, okay ka na. Yes, I will be. Uy, tomorrow nag-promise ka sa akin na iikutin mo ako around town. Tsaka may nakita ko sa internet may magandang cliff daw malapit lang dito sa resort. Sure, kahit saan gusto. Pero okay lang ba sa'yo? Nasa motor kita sasakay? Oo naman, I trust the driver. Lang. May date pala kayo ni Ma'am Darlene, ha? Ay, hindi date yun. Hoy, magkaibigan lang kami ni Darlene. Sus! Parang kayo na nga eh. Mag-usap kayo parang haba ng pinagsamahan ninyo, ha? Talagang mahaba pinagsamahan namin. Lumaki kami sa isang bahay, dalawa, kaya ganun kami ka-close. Huwag kang makialam. Wala, may masama siya sinasabi ko, Bakit? Maganda naman siya. Mabait pa. Bagay nga kayo. Doon ka na. Doon ka na nga, baka... Magluto ka na! Ay, nako. Ako yung nagsasabi lang na ligawan mo na si Ma'am Darlene. Dahil kung hindi, baka may iba pang manligaw sa kanya. Ang ganda naman pala dito eh. Ate, ikaw po yung sa karinderya? Ay, oo. Ito nga pala yung order nyo. Salamat Ito nga pala yung bayad. Mamaya kasi, Sige. Sige. Ditas yung sa pool kasi mamaya may mga pupunta, mga 6 to 7 Charming? persons. Pakilinis na lang kasi magdadala Prince Charming! Mga 7 people. Puntahan mo na siya ngayon, ha? Sige po. Thank you. Hoy! Prince Charming! Dami niya na. Di pa, gusto mo? Uy! Sarap po. Prince Charming! Sandali. Bawal kayong pumasok dito. Ha? Kasi kuya, may kakausapin lang ako. Yung kakadaan niyo ng kulay puti. Ang kulit mo, bawal nga ang tambay dito eh. Halika na. Sige, teka na kuya. Wait lang kuya. Prince Charming! Nasaan na yun? Ay. Mother Josie? Oh, ano yun? Nakita ko ulit siya! Kalma! Ano, saan mo nakita? Doon po kasi sa resort na pinaghahatidan namin ng pagkain ni Inay. Andun pala siya. Alam niyo po ba, kung gwapo siya sa gabi, mas gwapo sa umaga. Talaga? Nag-usap kayo? Nakuha mo yung pangalan niya? Hindi nga po eh. Kasi yung guard daw sungit-sungit. Sabi niya bawal daw yung mga guest, yung mga bisita doon sa resort. Kaya pinalis nga ako. Resort mo ba ng bagong resort na ginatukod sa San Carlos? Yung Lux? Munag mauna. Oo. Uy, mahirapan ka dyan magpasok dyan. I-strict masyado ang security. Tapos, 3,000 pa dyan per person. Hindi pa get overnight. Pero social, masyadong lax. Big time may may-ari. Ganon? Kilala mo? Hindi si Carbonil? Carbonil? May kilala ka ng ganon? Carbonil wala, pero Carbonel meron. Carbonel dating amo kasi ni Inay. Carbonel apelyido, mayaman eh. Huwag mo na pansinin niyang baklang yan kasi matigas lang talaga yung dila niyan. Halika, subukan kitang pagandahin ulit. Tigas ng dila, ayusin mo yung trabaho mo. Kaloka. Carbonil. Ziggy, meron ka bang number ng press kagabi? Nagbigay siya ng business card. Nasaan? Meron kasi akong gustong i-follow up eh. Tignan mo dyan sa blazer ko, baka nandun. Okay.
Ano, nakita mo na ba? Ano to? Gift ko kay Darlene to eh. Pero hindi bagay sa kanya kaya babalik ko sa jewelry shop. Kay Darlene? Talaga? O baka naman para dun sa bago nating receptionist. Sige naman. Mahiya ka naman. Kasing edad na ng anak natin yun. Ano ba pinagsasabi mo? Well, diba? Nakita kita nakikipaglandian dun sa receptionist na yun. Inuutusan ko lang siya eh. Masama bang kausapin ng empleyado natin? Palibasa ko nang lalagay mo dyan sa mukha mo, kaya pati utak mo naapektuhan na. Hello? Men are men. Mambababae at mambababae sila. Alam mo, kasalanan mo rin naman kasi eh. Nag-asawa ka ng babaero. Kaya mapapagod ka lang na awayin siya. Iyon naman kasi yung pinagkaiba natin, no? Ikaw kasi, pumapayag ka nang niloloko ka. Ako? Hindi. Di pwede sa akin yung nakaupo lang ako habang asawa ko merong kinakalantari. Hindi pwede. Knowing Ziggy, maghahanap yun ng younger and fresher meat. Hindi na siya magbabago. Once a player, always a player. Hindi ako naniniwala doon. Naniniwala ako na kahit na sinong tao kaya magbago. Kung gugustuhin niya, at kung pagsisikapan niya. Kahit mahirap, kahit masakit. Easy for you to say, darling. Pero sandali, ano na bang give up mo for Ziggy? Nay, parang masama na ata yung ubo niyo ah. Kaya tulungan ko na po kayo, baka lalo pa kayo magkasakit dyan eh. O sige, tulungan mo akong itupian. Nay, alam niyo po ba, yung pong resort po dyan malapit sa atin, ang dinig ko po kasi, Carbonel po yung may-ari nun. Di kaya sila mamigisal yun? Ewan ko, marami namang Carbonel sa Pilipinas. Kamusta na kaya sila sa mansyon nyo? Sigurado po ako si Jerome nakagraduate na. Tapos si Darlene naman, college na rin katulad ko. Sigurado ako ang ganda-ganda niya ngayon. Oo nga, magandang bata si Darlene. Malambing pa. Paano kaya, Nay, kung naging kasing ganda na ako? Siguro ngayon, artista na ako. Eh kaso, nung nagsabog ng kagandahan ng Diyos, ang himbing-himbing ng tulog ko. Anak, maganda ka rin naman, ano? Nay, oo, maganda ako sa tribo natin. Ikaw talaga. Yeah. Tanggap ko na po yun, Nay. Good morning, Dad. Oh, hindi ka ba kakain? Sa opisina na lang ako magbe-breakfast. Trouble in paradise. Konting pagtatalo lang ho. I'm sure. Ikaw ang talo. So, Darlene, what are your plans for today? Well, may pupuntahan po akong cliff and maybe go around town. I'm boring na kasi ng mga activities dito sa resort eh. Kung nagtatrabaho ka kasi dito sa resort, sana hindi ka nabobore. Hayaan mo siya. Let her explore the area. Mama, lahat naman ho tayo nandito para magtrabaho, di po ba? Hindi naman ho para mag-explore. Tsaka,
Darlene, di ba mas maganda yung alam mo na kung paano yung paikot-ikot dito sa resort? Bakit ba ako na lagi mong pinagdidiskitahan? Wala na ba akong ginawang tama sa mga mata niyo? Darlene! Nakita niyo ho, Mama, yung apo ninyo? Di ho ba walang respeto? Ay, ikaw ang may kasalanan eh. Kumakain ng matino yung anak mo, sinita-sita mo. Lumayas tuloy. Mama naman eh. Lagi niyo ho kasing kinakampihan. Kaya tingnan niyo ho, spoiled. Bakit sa akin mo binabato ang sisi? The only reason why I am being extra nice to your daughter is because you're always mad at her. Bakit ba hirap na hirap kang mahalin ang anak mo, Ber? Sinusubukan ko naman ho, Mama eh. Sinusubukan ko pero every time na lalapit ako sa kanya, siya naman yung lumalayo sa akin eh. Tingnan niyo naman. Konting pinagsabihan ko lang, galit na agad sa akin, mag-walk out. Eh di ba kung ayaw niya akong mapagsabihin, di sana ayusin niya kasi yung sarili niya. She's just a kid. Hayaan mo lang siya. I am sorry, Giselle, but the way I see it, ikaw ang may problema, hindi siya. Ikaw ang magbago. Nawala na rin ako ng gana. Mara! Karma ko naman po, Aida. Namigay ko yung anak ko eh. Pinagpalit ko yung anak ko sa... Para doon sa asawa ko, babaero. Sinasabi ko na nga, Ber! Ha? Para doon sa mata pobre kong biyanan? Ang laki ng eye bags mo. Ang pangit mo. Di maganda. Para doon sa anak na... Ang ko. Hindi ko talaga kaya mahalin eh. Palibhasa sa'yo, ang importante lang ay ikaw. Wala kang pakialam kung may nasasaktan kang ibang tao kasi napaka-selfish mo. Nasaan na kaya yung anak ko? Masaya kaya si Marilyn? Mabait na bata si Marilyn. Hindi na kailangan ng mataas na posisyon para magustuhan siya ng mga tao. Sa tingin mo ba may magmamahal sa amin sa itsura namin to? Eh, basta, promise mo, magpapahinga pagkatapos nito. Ayoko naman inaabuso mo yung kalusugan mo. Nay! Nay! Nay!